meron akong nakitang chicken feet sa tindahan. So, binili ko siya guys dahil nga paborito ko talaga ang chicken feet. So, ang ginawa ko sa chicken feet ay hindi adobo. Ginawa ko siyang chicken caldereta. Kahit naman paan ng manok, pwede din siyang gawing caldereta. I-try nyo po guys. Yung nilagay ko dyan ay yung tomato paste. Tapos, nilagyan ko lang ng mainit na tubig pagkatapos ko siyang pan fried. Ganyan. Tapos, naglagay tayo ng mga seasoning dyan. Asin, yung paminta, at naglagay din ako ng hoisin sauce at yung soy sauce. Ganyan. So, dahil nga wala tayong black beans, okay na yung soy sauce. Tapos, nung nawala na yung sabaw niya, ilagyan ko ng Hunt's pork and beans, ganyan. O, diba? Ganyan po ang style sa amin doon sa Cebu pag mag-fiesta. Iwan ko lang, yung kusinero na nagluluto sa fiesta, ganyan talaga guys. Tikman nyo guys, ay try nyo lutuin. Ang sarap po ng sauce niya, medyo manamis-namis dahil nga po sa Hunt's pork and beans. Ay, grabe, ang sarap. Taob ang isang kalderong bahaw. Huwag nyo nang gawing adobo guys, gawin yung kaldereta ang manok, ang sarap. Pagkatapos, ayan, lumabas naman ako at naglilinis dyan sa likod. Itong kasing lalagyan ng mga sapatos, ayan, medyo maalikabok dahil hindi na nagamit yan. So, nilinis ko na, tapos nag-snack lang ako ng prutas dahil napagod din ako sa aking trabaho. Ayan, nagprutas-prutas lang tayo, feeling healthy tayo today. Tapos, gumawa din ako ng plant hangers. Ayan. Oh, mura lang naman itong plant hangers kung bibilhin siya guys. Pero kung bibilhin ko siya, wala na akong vlog, di ba? So, ayan, naisipan ko siyang gawin para homemade na rin. At, syempre, masaya ako na ganyan. Ganyan pong resulta, di ba? O, yan, iniikot-ikot ko na yung kangkong ko dyan. O, di ba? Hindi na siya abot ng mga snail. Kasi nakahanger na siya. Kung meron po kayong time, guys, extra time, gawin nyo po ito sa bahay. Kahit ano namang klaseng rope ang gagamitin nyo, okay lang. Gayahin nyo yan. Yung ibang content creator, sabihin na, gawin ito sa bahay, ganito, ganito. Pero kung gayahin naman natin, sabihin naman na, copycat tayo, wala tayong originality. Ano ba talaga? Gagayahin ba namin o hindi? At pagkatapos ko sa akong ginagawa doon sa likod, ayan, balik na naman ako dito sa loob ng bahay. Dahil yung nadala kong kamatis kahapon, ayan, lulutuin ko na siya, gawin ko siyang tomato sauce. Para homemade tomato sauce na siya guys. Tapos hindi na siya masayang, ayan. Nilagyan ko lang ng maraming olive oil. Pagkatapos maraming bawang. Ganyan. So, nag-practice lang ako. Oh, sarili ko lang itong gawa-gawa guys ha. Huwag nyo akong i-bash. Tapos yung anak ko, hindi siya makahintay sa gagawin naming pizza. Nilutuan ko siya ng madali ang pagkain. Ganyan. O, diba? Dali-dali lang. O, sapat na sa kanya yan. Tapos, ganyan lang yung kamatis. Huwag lang tayong mainip. Nilagyan ko lang maraming paminta. Kailangan talaga ng patience dito guys. Tapos, lagyan ng asin. Pakunti-kunti lang, tapos tikman nyo, tapos dagdagan ulit. Ganyan lang. Maging patience lang po talaga tayo kung gagawa tayo ng tomato sauce na homemade, ganyan. Nilagyan ko ulit ng asin dahil medyo maasim pa po siya. At nilagyan ko rin ng konting hoisin sauce. Diba? Patansya-tansya lang, tapos tikman. Kung gagawa kayo, kung marami kayong kamatis, huwag niyong sayangan ang kamatis niyo. Nilagyan ko din siya ng asukal dahil nga kailangan nating ma-balance po yung asim niya. Huwag niyong sayangin ang kamatis niyo. Ganyan lang. O, diba? Tapos, nag-try na ako. Dahil nga naluto na, ayan, diba? Homemade tomato sauce. Tapos, lagyan natin ng mozzarella cheese. So, gumawa lang tayo ng quesadilla. Parang pizza na rin siya. Pero yung homemade tomato sauce natin, ang sarap. 'Di ba? Ang sarap ng aming dinner. Ganyan.
Thank you guys for watching.